Hello mga bay, good day! Kumusta po kayong lahat? So sa video na ito, alamin natin kung paano nga ba mag-compute ng DC breakers para sa ating mga solar sa 12 volts, 24 volts at 48 volts solar system. So for 12 volt system mga bay, meron tayo ditong example na system size. So sa solar panel natin, meron tayong 500 watts sa inverter, 12 volts, 1 kilowatt. Tapos sa battery, meron tayong 200 Ah na battery. At saka sa controller, meron tayo ditong 40 ampere MPPT controller. So ano nga bang mga breaker size ng solar panel to controller, inverter to battery at saka controller to battery? So mayroon tayo ditong formula mga bay sa pag-compute ng DC breaker from solar panel to controller. So IEC times 120%. Yung IEC dito mga bay is mula sa likod ng ating solar panel sa detailed label niya. So halimbawa sa ating example na 500 watts, mayroong 12.8 na IEC times 120%, which is ito ay constant yung 120%. So makakuha tayo ng breaker size na estimated 15 ampere. At sa formula naman ng breaker from inverter to battery, so meron tayo ditong inverter rated power divided by system voltage times 125%, which is constant. So substitute natin sa ating given equals 1000 watts divided by 12 volts times 125% na constant. So makakuha tayo ng estimated na 104.17 ampere. So ang kailangan natin na circuit breaker size o DC breaker size ay 100 ampere. Pwede na yon. So sa formula naman ng pag-compute ng breaker, isisi natin PV max power divided by system voltage times 120%. So ito pa rin ay constant. And then i-substitute natin sa given 500 over 12 times 120%. So makakuha tayo ng 50 ampere na size ng ating circuit breaker. Next, 24 volt system na naman tayo. So sa example system size natin, so for solar panel meron tayong 6 pieces na 500 watts, tapos na-connect ng 3S2P. So sa inverter natin meron tayong 3 kilowatt 24 volts hybrid off-grid inverter with 60 ampere built-in controller. At saka sa battery natin 200 Ah 24 volt system. Sa 24 volt system na example natin mga bay, dalawang DC breaker lang ang ating i-compute from solar panel at saka from inverter to battery. So kasi built-in na yung controller ng ating system na sa inverter na, dahil ito ay isang hybrid off-grid na inverter. So the same formula pa rin mga bay, breaker ng ating panel IEC times 120%. Pero dito mga bay is naka 2P tayo, so naka dalawang parallel. I-add lang natin yung dalawang IEC ng ating solar panel. So makakuha tayo ng 12.8 plus 12.8 times 120%. So yung breaker size natin ay 30 ampere or pwede ring 32 ampere. Para sa ating breaker inverter, inverter rated power divided by system voltage times 125%. So i-substitute natin sa ating given. So 3000 watts divided by 24 volts times 125% na constant. Makakuha tayo ng 156.25 ampere plus 60 ampere, which is given ito sa built-in controller ng ating hybrid inverter. Ito ay maximum charging current niya times 120% na constant. So breaker ng ating inverter is 156.25 ampere plus 72 ampere. So ang kailangan natin na breaker size mula sa inverter to battery is 250 ampere. At lastly, dito na tayo sa 48 volt system. So sa example system size natin, sa solar panel, meron tayo ditong 10 pieces 500 watts, which is naka 5S2P yung connection niya. Tapos yung 5 kilowatts inverter natin na 48 volts hybrid off-grid on-grid inverter. At saka 200 Ah 48 volts battery. So ganoon pa rin, kailangan natin kukunin yung breaker mula sa solar panel at saka
breaker sa battery to inverter. So the same formula, IEC times 120%. Nakatopi ito, so meron tayong 12.8 plus 12.8 times 120%. Breaker ng ating PVI 30 o 32 ampere. Sa inverter breaker naman, inverter rated power over system voltage times 125%. So sa ating example system size, meron tayong 5,000 watts over 48 volts ang ating system size times 125% yung constant. So makakakuha tayo ng 130.21 ampere plus 6,500 divided by 48 volts times 120%. So yung 6,500 yan po yung maximum PV input ng ating inverter, 130.21 ampere plus 162.5 ampere. Therefore, ang size ng ating DC breaker from inverter to battery is 300 ampere. Hanggang dito na lang mga bay. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Paki-subscribe naman po ang ating channel para magiging updated kayo sa sunod pa nating mga videos.